again ka na ba, Iha? Opo. Binotismuhan ka na? Opo. Alam mo, ang bata hindi binobotismuhan. Sige, sige. Bawal po bang sumama sa mga batang nangangaroling at namamasko tuwing sasapit ang araw ng Pasko? Alam mo, nasa intensyon yun eh, no? Kasi unang-una mga bata, hindi sakop ng batas eh. Ang bata, pinapaturuan lang. Iba yung pagtuturo kaysa sa pagpapatupad. Ang bata sabi, turuan mo ang bata, 22:6 na wikaan. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagka tumandaman siya ay hindi niya hiniwalayan. Yung itinuturo sa bata, yun ang gagawin niya pagtanda. Kasi meron tinatawag sa Biblia ang katamtamang gulang. Yung age of reasons. Yung edad na meron ka ng wastong kaisipan. Basahin natin ang unang Korinto 7:26. Ngunit kung iniisip ng sino mang lalaki na hindi siya gumagawa ng marapat sa kanyang anak na dalaga, kung ito'y sumapit na sa kanyang katamtamang gulang, at kung kailangan ay sundin niya ang kanyang maibigan, hindi siya nagkakasala. Ayun, tama. Mayroong panahon na pwede nang masunod yung gusto ng tao. Halimbawa, ikaw, dadating yung panahon, pwede nang masunod ang gusto mo. Kahit na ayaw ng magulang mo, pwede mo nang sundin yung gusto mo. Ang tawag ng Biblia yun, yung flower of your age. Yung katamtamang gulang. Wala ka pa sa katamtamang gulang, Iha, kaya ikaw ay sakop na sakop ng magulang. Ngayon, doon, tanong mo, pwede bang mas sumama sa pangangaroling at saka sa Mamasko. mamasko? Bakit ka ba nag-born again at saka ang tatay mo at nanay mo? Umalis kayo sa Katoliko dahil mali. O mali pala, ba't mo ka mangangaroling sa Katoliko? Umalis ka dahil ang Katoliko raw mali. Ba't pag mali ang Katoliko, ba't pag Disyembre binabalikan? Kinakaroling, hinihingi yung pera ng Katoliko. Kung talagang mali, hindi mo dapat tingin ang pera nila, di ba? Yun ang, kaya yung mga sila Perion, yung mga born again at sila Perion, sila Kibuloy, mali raw ang Katoliko kaya umalis mga miyembro. Pero pagka Disyembre, kahit mali ka, kwarta na eh, dahil mangangaroling. Yun ang masama sa tao na nagpapakunwari lang na nakikilala nila ang Diyos pero hindi sila sumusunod ng buo. Kaya sabi mo sa tatay mo, saka sa nanay mo, kung naniniwala kayo ang Katoliko mali, huwag kayong mangangaroling. Huwag niyong iinteresin yung pera ng mali. Parang Iglesia ni Manalo. Iglesia ni Manalo, sabi, ang Katoliko na saka mga Protestante sa demonyo. Aba, pagka magigipit sila, yung aral ng Protestante at Katoliko, kinukuha. Yung kanilang doksologiya sa Protestante, kinuha. Sabi, Katoliko raw sa demonyo, saka ang Protestante. Basahin natin yung pasugo. August 1961 issue, page 39 ng kanila pong pasugo. Kaya sa wakas ng lathalang ito, dapat na nating itakwil ang mga paring Katoliko at ang mga pastor Protestante sapagkat sila'y mga ministro ni Satanas. Dapat din nating itakwil ang Iglesia Katolika at ang iba't ibang Iglesia Protestante sapagkat sila'y hindi sa Diyos, kundi sila'y kay Satanas o sa demonyo. Pinatatakwil sa pasugo, ituro ni Manalo yan eh. Pero pagka Pasko, tumatanggap sila sa Katoliko ng bonus. Nakikipamasko rin ang mga miyembro ni Manalo. Yan ang paimbabaw. Takwil lang pagka hindi pera. Pero pag pera, anong takwil-takwil? Kahit nga sa demonyo, gustong-gusto nila. O, diba? Ganyan yan. Yan ang masamang turo ni Manalo. Ayoko namang magturo ng ganong kasamang turo. Naintindihan mo na, Iha? Opo. Sige. Ito pa po yung isa. Sige. Bawal po bang manood ng mga anime tulad ng Superman, Batman, Digimon? Yun po kasi ang sabi ng pastor ng Born Again. Bawal manood ng Superman, Batman. Pagka bawal yung panoorin, wala ka nang mapapanood. Yun ang pinapalabas sa Channel 7 eh.
Ano pa papanoorin mo? Ako hindi ko pinagbabawal yun. Bayaan mo silang manood para alam ng mga bata kung ano nangyayari. Kaya lang, agapayanan mo ng turo ng Diyos. Matuto sila kung alin ang paniniwalaan nila at hindi sa kanilang napapanood. Hindi naman masamang masubok mo lahat ng bagay. Utos yun 5:21 ng unang Tesalonica. Pakinggan mo ha. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti at layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Subukin mo lahat ng bagay. Pag nakita mo masama, saka ka lang lumayo. Pero hanggang hindi mo pa nasusubok, pwede mo subukin. Diba? Masama ba yung Batman? Wala naman yata masama sa Batman Salamat po. Sige, salamat. Alam naman po natin na isa lamang po ang ating sinasamba pero iba-iba po ang ating relihiyon. Sa palagay niyo po, Brother Eli, sino po kaya ang maaaring gawing instrumento ng ating mahal na Panginoong Hesukristo na bigyan siya ng kapangyarihan para tayo ay mapag-isa at mapagbuklod para tayo ay magkaroon ng isang relihiyon? Salamat po. Sa aming sikta ho, ay sinusunod namin ang tinatawag na ikapo. Sinusunod po namin yan. Kaya lang sa palagian kong pakikinig sa iyong programa tungkol sa ikapo, medyo na-confuse po ako Alam naman po natin na isa lamang po ang ating sinasamba pero iba-iba po ang ating relihiyon. Sa palagay niyo po ba, Brother Eli, dito sa mundong ibabaw ay may pag-asa pa po ba na magkaroon ng isang relihiyon? Kung meron pa po, paano po kaya mangyari ito? At meron pa pong isang katanungan po. Sa palagay niyo po, Brother Eli, sino po kaya ang maaaring gawing instrumento ng ating mahal na Panginoong Hesukristo na bigyan siya ng kapangyarihan para tayo ay mapag-isa at mapagbuklod para tayo ay magkaroon ng isang relihiyon? Salamat po. Alam mo, salamat din kapatid Danelia, no? Pero yung tinatanong mo ay hindi mangyayari kahit kailan na magkakaroon ng isang relihiyon sa lupa at merong kakasangkapanin ng Diyos na instrumento para bigyan ng kapangyarihan para mapag-isa. Alam mo kasi, wala nang mas makapangyarihan kaysa kay Kristo. Nung pumunta si Kristo, di niya napag-isa lahat yung araw Alam mo kung bakit? 3:19 ng Juan. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Ayon, sabi ni Kristo nung nasa lupa siya, ito ang kahatulan. Naparito ang ilaw sa sanlibutan. Gusto pa ng tao yung kadiliman kaysa ilaw. Bakit? Kasi masasama ang kanilang gawa. Yung ayaw gumawa ng mabuti, yung manggagawa ng masama. Kahit may ilaw, ayaw mo ng ilaw Alam mo kasi yung masamang gawa, ang gusto lang ginagawa ng tao yan sa madilim Itinatago sa paningin ng kapwa. Akala nila, kung na hindi nakikita ng kapwa, hindi naman nakikita ng Diyos. Sa Diyos, pareho lang naman yung dilim at liwanag Pero merong mga tao, ayaw talaga ng mabuti. Kaya, mismo si Kristo, hindi niya nga napag-isa Merong Saduseo, may Pariseo, may mga eskribas, hindi niya napag-isa lahat yun Siya na mismo ang nandito. Pinatay pa siya. Basahin natin ang Juan 1:11. Siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Ayan, naparito siya sa sariling kanya, sa mga Israelita, at siya hindi tinanggap ng sariling kanya, itinakwil pa nga siya sino kaya ang papupuntahin mo pa sa mundo para mag-isa sa lahat ng tao? Yun na mismong anak ng Diyos ang pinapunta, hindi niya napag-isa lahat lalo ko lang hindi mapag-iisa, kapatid. Yun lang isang bansa lang hindi mapag-isa Maski sa politika Sa atin iba yung nasyonalista, iba yung liberal, iba yung independente, iba naman yung bagong lipunan, iba kung ano-ano hindi nga mapag-isa
Kung si Kristo na nga hindi nagawang mapag-isa lahat-lahat siyang mga tao dahil may dahilan kasi. Merong mga tao ayaw ng mabuti. Merong mga tao ayaw ng totoo, mas gusto ang kasinungalingan. Basahin natin ang ikalawang Tesalonica 2:11. At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang mangahatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan kundi nangalugod sa kalikuan. Ayaw ng katotohanan, ang gusto kalikuan eh. Kaya nga hahatulan ng Diyos yan pagdating ng pag-ukom. Kaya yung sinasabi mo't pangarap mo, alam mo kapatid, nung nag-uumpisa akong mangaral na ebanghelyo, pangarap ko rin yun eh. Pangarap ko rin yan. Pareho lang tayo, kapatid na Nelia. Sana ako lahat ng tao maging isa lahat-lahat. Maganda yun. Pagkaganda-ganda nun, pagkagaling-galing nun. Pero hanggang pangarap na lang yun. Alam mo kung bakit? Meron tao hindi makikipagkaisa eh. Meron kasing tao ayaw ng mabuti. Mas gusto nila ang masama. Mas gusto nila ang kasinungalingan. Kaya yung pangarap mo, kapatid, ibaon mo na sa limot. Hindi mangyayari yun. Hanggang sa pagdating ni Kristo, may mga taong madadat ng masasama. Pakinggan mo ha, ang talinghaga o parabola ni Kristo. Ito ang ating mababasa sa Mateo 13:24. Sinaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Datapot samantalang nakatutulog ang mga tao, ay dumating ang kanyang kaaway at naghasik naman ng mga pangsirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. Datapot nang sumibol ang usbong at mamunga, ay lumitaw nga rin ang mga pangsirang damo. At ang mga alipin ng puno ng sambahayan ay nagsiparoon at nagsabi sa kanya, Ginoo, hindi baga naghasik ka ng mabuting binhi sa iyong bukid? Saan kaya nangagmula ang mga pangsirang damo? At sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. At sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo baga na kami nga'y magsiparoon at ang mga yaoy pagtipunin? Datapot sinabi niya, huwag, baka sa pagtitipon ninyo ng mga pangsirang damo ay inyong mabunot pati ng trigo. Pabayaan ninyong magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani. At sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga ani, tipunin muna ninyo ang mga pangsirang damo at inyong pagbibigkisin upang sunugin. Datapot tipunin ninyo ang trigo sa ating bangan. Ayan ang